comment yan. Sunod si Bro Andy, di ba meron kang nakahanda kanina? Si sister na naman. Sa next Friday na, bro. Next Friday. Parang sa dalawa na lang kung i-expect. Yun. Yan. Amen. Yan. Ibigay natin sa yun. Meron tayong mga mga singer na Ibang klase mga talento, Brad. Binigyan tayo, Brad. Binigyan talaga tayo. Napakabuti talaga ng Panginoon, no? Binibigyan tayo ng mga magandang boses na, Sister Jean sa next week, Sister Jean. Okay, next week pala si Brother Dinky pala ibibigay ng isang number. Okay, tuloy-tuloy pa tayo. Tawagin mo natin Pastor. Amen. Pinigilan ko na naman sarili ko, Brad. Matutulo na naman luha ko. Oh, talaga naman. Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. It is the Lord who gave himself in our place. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Sabi dyan, yet not I. Pag naligtas ka, kapatid, hindi naman ikaw talaga yan. Dapat ganun. But Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, kung ano man ang buhay natin mayroon tayo ngayon, we must live by the faith of the Son of God. Who is the Son of God? The Lord Jesus Christ. Who loved me. Who loved you. Oh, hindi ba kayo nahihiya? Minsan, may mga pagkukulang tayo. The Lord Jesus Christ loved us. No? Ganun. Pag-ibig. Salamat sa awitin, sister. Talagang the foundation of everything is love. Even faith, it must be by love. Amen. Yan din ang topic natin mamaya. Kaya tama lang din yung inawag ni sister. Alright. Who loved me and gave himself for me. Ganun yan. So, can you imagine, imbis na papunta ka ng impyerno, hindi na. Nabago ang destination mo, kapatid. Patungo na ng langit. Bakit? Kasi the Lord Jesus Christ died for you. He died for you and me. Ano yun? Huwag mo ipagpalit yan si Jesus Christ sa ibang mga bagay sa mundo natin, kapatid. Malapit na. Akala ninyo yung mga pangyayari dyan ngayon, Iran, Israel, Lebanon, Hezbollah, against Israel, prelude po yan sa rapture na mangyayari. Malapit na yung rapture talaga naman. Oh, ganun yan. So, hindi natin alam kung kailan babalik ang Diyos, but malapit na. Alam nating malapit na. No? So, salamat Sister Glyza. Nalulugod ang Diyos. Sigurado sa mga awitin natin, mga kapatid. Okay? May mga pagkukulang man tayo, pero ayusin na lang natin. No? Minsan, gitara natin. Minsan, bungol. Bingi, pabingi. Minsan, no? Pero okay lang. Okay lang yan. Move forward. Oh. Si Brother Lemuel, tingnan mo naman, ay talagang professional lang datingan. Oh, so pag ano. Oh. Oh, amen. Kulang na lang yan, gaganon. Pag gumano na yan, wala na. May nanalo na. Uy, ano. Pero alam niyo, ako'y natutuwa na sa church natin dito, binagpapala ng church na ito eh. Kala ninyo? Oh, de-bless ng church, ng Diyos ang church na ito. Talaga naman. Biruin mo, nakabayad na tayo sa bahay. Oh, may kontrata na tayo. Ay, paalala mo pala, Brad, Lemuel, di ko alam i-enter yung para sa IJAR. May code sinin sa akin eh. I-enter daw yun sa IJAR. Oh, IJAR sa IJAR daw, i-enter yun. Oo, yung code na yun. Nandun na yung code eh. Oo, i-enter yun. Ako. So, may sigurado na tayong 1 year. Oo, yung mga
Kapatid, ito, papalitan natin to. Pagbalik ni Brother Ryan, Brother Joey, tulungan mo kaming mag-decoration dito. Pagtulong-tulungan din mga kapatid. Okay? May magandang design si Brother Ryan eh. Oo. Tapos natin, ito, ilipat din dyan kasi kitang-kita yung katotohanan eh. Oo. Tapos yung may mga pang-spray sa mga sorot. Wala na sorot ba na? Nalipat na doon. Kaya malamang pa isa-isa tayong kita doon. Pero tataka ako, hindi pula yung logo nila, itim eh. Sino yung sinisipsip nila? Wala itim yung Brad, pag pinisa mo, itim eh. Sino kayo? Hindi dugo natin yun, Brad. Maitim daw ang dugo. Kasi maitim ng dugo, ibang klase ba? Pagka maitim ang budhig dyan. Oh. Well, anyway, salamat sa Panginoon, pinagpala itong church na ito. Brethren, huwag niyong kalimutan na ipag-pray din ako ninyo, isalin niyo ako sa prayer na maayos yung trabaho ko sa kabila. Hindi pa ako nagpalipat kasi mainit pa ang para pang nasa inihaw na nagbabagang uling yung ano. Sabi nga ni Pastor, sige lang, remain calm. At saka stay humble. Pray ka lang palagi. We'll continue to pray for you and the church. Kasi talagang para silang mga kaluluwa na hindi makapasok-pasok ng langit. Nag-send nga ng message sa akin yung amo ko. Sabi ko, pambira. Message niya. Kabaligtaran man ito sinasabi niya. Sabi ko, Google man nagsalita niyan, hindi man siya. No, pwede kang magsalita ng Arabic sa Google, tapos i-translate mo, tapos i-send mo. Wala sa puso niya. Sabi naman sa kabila, huwag kang mag-alala, relax ka lang, huwag kang magkuhan kasi nandito kami. Oo. Nakantabay kami. Kahit anong mangyari. Oo. So, yun. Ano, Brad? Ligtas ka naman. Ligtas naman ako eh. Oo, ligtas ako, Brad. Hindi man ako kinakabahan. Bakit? May Diyos ako eh. At saka, pinapanalangin eh. Oo. So, ang Diyos ang dyan. Yun. Sabi ko, sabi ko kasi, dati, lilipat na kami ng bahay. Sabi ko, may nakita kami doon sa Gubayra. Pero hindi tuloy, di ba? Layo-layo. Iyon man ang plano natin, makaalis tayo. Pero at the last moment, nanatili tayo. Inano tayo ng Panginoon dito. Ang alam nila, doon ako. Kasi nga, lilipat. hindi na tuloy. So, pag may maghanap sa akin dyan, hinahanap ako, sabihin nun, hindi mo kilala yan. Huwag niyo ituro, pastor, doon nakatira. Well, anyway, hindi na siguro aabot sa ganyan. Basta, wala naman silang magawa pag ayaw ko na eh. Maglaban-laban na lang. Wala na. Basta ayaw ko na. Kahit anong pang gawin nila, Panginoon ang bahalang mag-ayos yun. Maayos ko lang yung papel ko, maging maayos din ang lahat. Puri ng Diyos. So, lahat tayo may pinagdadaanan. But one thing for sure, ay ang Panginoon will still be under control sa buhay natin. Kahit sa Israel na yan, mga pangyayari ngayon, ang Diyos ay, do you believe, do you think na pababayaan ng Diyos yan? They are a chosen people of God. By election, By election. Meaning, if by election principle, dito sa hermeneutics book ko mga kapatid, pag election principle ang pinag-uusapan, you cannot ask God. You cannot ask God why. Election principle yan, By election, He chose Israel. He chose Israel. You cannot ask the sovereignty of God. Bakit, Lord, silang pinili mo? Mas gwapo pa kami dyan kung kumpara dyan sa mga yan. Parang ganun, pwede mong sabihin yan eh. Pero hindi. Kaya mga noon ng mga yan, taas ng noon ng mga yan. Dahil, bakit? Ang pinaglalaban nila, Biblia eh. Even Netanyahu is saying in front in UN assembly or in UN rostrum, in UN podium, it is in Israel where Abraham, Isaac, and Jacob
where is Isaiah and Jeremiah preach. Kita mo yan? No, prophesied. Binanggit niya yan. Where King David and King Solomon reigns. So, totoo yan, sinabi niya. So, kaya lahat ng mga kumakalaban sa Israel, wag lang magkabalik. Sinabi na ng Diyos yan. Sinabi na ng Diyos yan. Yung mga lahat ng kumalaban sa Israel, naku, kalaban nilang Diyos. Saan ba babasa, Pastor? Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Verse 1. Tingnan mo. Bago tayo pupunta sa ating preaching. Anong sabi dyan? Now the Lord had said to Abram. Abram pa yung pangalan niya. Doon siya sa Iraq. Iraq ba ngayon ba? Doon sa Iraq pa yan siya. Si Abram. Get thee out from thy country. Hindi mo naman country yan eh. Hindi ka dyan eh. Dito ka sa Israel, sa Jerusalem. Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Yan ang Israel ngayon. Ang nakatira dyan, mga pagano yan, nakatira dati. Mga Kanaan, Canaanites. Oh, pinalayas ng Diyos yan. Okay, verse 2. And I will make thee, number 1, great nation. Great nation. Yan ang pangako ng Diyos. And I will bless thee. Alright? I will bless thee. And make thy name great. And thou shalt be a blessing. Di ba? Thou shalt be a blessing. Even until now, we benefited the blessings of God through them. Paano kayo makasilpon kung wala ang mga yan? Utak nila nang galing itong cellphone na ito. Oh, ang mga Chinese dyan, nag-benefit na lang. Yung iPhone na yan, nag-benefit na lang yan. Pero it was from them, the scientists from them. Okay, in verse 3, ito na. Gusto mong tumulong sa Israel? Pagpalain ka. I will bless them that bless thee. Gusto mong kung malaban sa Israel? Kalaban mo ang Diyos. And curse him that curseth thee. Oh. So ngayon, kung Iran at Israel tatayo sa harapan ng Diyos, I will give you an illustration. Si Ayatollah at saka si Benjamin Netanyahu haharap sa Diyos. Ang Diyos nandyan sa harapan at tatayo silang dalawa. Kanino ang Diyos kakampi? Netanyahu. Very clear. Oh. Very clear. Kanino ang Diyos mag-curse? Very clear. Ngayon. Okay? Ganun yun. It's very pambihira. Kahit papikitan ng mata yan. Ako, kahit pa matulog ako, tanungin ako bigla tungkol dyan. Very clear. Pag-aral ka sa Biblia, kapatid, maunawaan mo ang Israel. Maunawaan mo sila. Pero pag hindi ka aral sa Biblia, para kang presidente ng Slovenia, parang, sabi ko, parang ingot lang. Hindi siguro Kristiyano yan, or hindi man. Kung Biblia pinag-aralan, baka nandun sa bayabas yan, na mayabas yan eh. Oo, ganon. Ganon, kapatid. Alright? Hindi mo pwede, you cannot miss up with Israel. Never. You cannot. 3 J lang ang bantayan mo sa buong buhay mo, brad. 3 J. Hindi J ng mga Buholano, ha? Kasi ang J sa Buholano, ija, ajo. Wow. J ba? J. Ganon ba? Dako nga taga, man sa amo sa Bohol. Oh. Spell joy. Dako nga taga ba letter J ba? Why jamo meaning zero eh. Tira da jun. Tira da. Kaya ba? Ang mga taga Bohol lang, yung taga amin lang ini makaintindihan. Okay. So ganun siya mga kapatid. Oh. I will bless them that bless thee, and I will curse him that curseth thee. Do not worry. Sinong kalaban mo? Akong kalaban nila. Tandaan mo yan. Ganun lang. Pangako ng Diyos. Oo. And that is not a pledge. That is not a promise. But that is a covenant. That is a covenant. Ganon yun.
Kaya pag tinulungan ng Israelites ng Diyos sa panahon ngayon, always go back to the Bible and find the words, for thy father's sake, Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya pinoproteksyon na ng mga yan. Kahit sutil, kahit hindi nila kinikilala si Jesus Christ, talagang ang Diyos nandiyan para sa kanila. Kasi sabi ng Diyos, for thy father's sake, I love thee because of thy father. Oh. Kasi covenant ko sa father mo, na si Abraham, si Isaac, and Jacob, covenant ko sa kanila, I will bless thy generation. Oh. Kaya ganun. Oh. For thy father's sake, Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya ganun siya. So, mga kapatid, it is very important to learn about the history nowadays in relation to the Bible, because it is related to each other. What is happening now in the world right now is a prelude to something bigger happening very near in the future. Wala nang World War III. Wala nang World War III na sinabi. Wala! Anong World War III binabanggit niyo? There's no World War III. Rapture will happen and tribulations will happen. That's all. Oh. Wala yung World War III. Ang World War III sa Biblia, Armageddon yan. Ezekiel chapter 38, 39 yan. Na maglaban-laban ang mga bakal at pagka nilinis ng Israelites, yung paglilinis sa mga weapons na yan, it will take them 7 years. 7 years. Bakit? Ang nuclear, mga kapatid, hindi basta-basta mawala. Oh. Ganun yan. Basahin ninyo ang Ezekiel 38 o 39. Tapos unawain nyo ng gusto. Hindi ka maguguliman, hindi ka mag-anxiety. Sa panahon ngayon na, gira na, ganito, katapusan ng mundo, hindi ka mag-anxiety. Dapat pa nga matuwa ka eh. Bakit? Rapture na. Ano bang hinihintay mo? Hindi ka naman papasok doon sa tribulation yan. Hindi ka makasali doon. Ang tribulations na yan, para sa mga Israelites yan. Even the book of Revelation, for the Israelites. Ganon yan. Amen? Oh, doktrina natin yan. In the book of, in our eschatology. Alright? Today, give me some few minutes to preach unto you about, again, our doctrine. Again, our doctrine. Partly soteriology and partly Christology. Sa nakaraan, partly eschatology. Now, or today, partly soteriology and partly Christology. Yan. Ang kagandahan ng natin, pag-aaral. Brad, let us stand, let us pray, and let us read the Word of God in the book of Matthew, chapter 22, verses 35 to 46. Kunti lang ito. Basahan natin yung salitan. And then, pagdating sa 46, sabay-sabay tayo. Amen? Nandiyan na kayo mga kapatid? Matthew chapter 22, verses 35, mag-umpisa, and then until verse 46. Okay, unahan ko at susunod kayo. The religious leaders questions Jesus Christ about resurrection. Hindi po yan. The religious leaders question Jesus about the greatest commandment. Amen? In verse 34 to 46. In verse 34, follows sa 35, but when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. And verse 38, this is the first and great commandment. 39. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. 41. 41. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
and 42 saying, What think ye of Christ? Whose son is he? They say, They say unto him, The son of David. 43. He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying, In verse 44, the Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool. 45. If David then call him Lord, how is he son? In 46, sabay-sabay, And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, for the presence of our brethren. Salamat, Panginoon, for the privilege and opportunity to worship you in spirit and in truth dito sa Panambahan. Purihin po yung pangalan of God. Forgive us, O Lord, our sins, and cleanse us, O Father, from all our unrighteousness through thy words. We thank you for today. We thank you for thy blessings unto us, thy protections. In all these things we thank you, and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Umupo na kayo, mga kapatid. Dito sa chapter na ito, mga kapatid, as I've said, today I want to preach to you partly soteriology and partly Christology. Dalawang doktrina. Soteriology, or the doctrine of salvation, in verses 34 until 40, and partly Christology, verses 41 until 46. Listen, brethren, be attentive sa pag-aral natin, kasi while you are hearing the words of God, and I'm teaching here or I'm preaching here, we thanks God kasi we encounter this doctrine for our learning. Okay? For our learning. Sa Biblia, mga kapatid, it is very to understand the Word of God if you have the Holy Spirit to guide you to understand the Word of God. Hindi mahirap intindihin ang salita ng Panginoon. Bakit? First, you have to pray unto God to understand the words. Tama? And the Holy Spirit will help you to understand the words of God. Amen. And to apply them. Huwag niyo kalimutan, when you study the words of God, after that, you apply. And that is called wisdom. Even if you have knowledge in the Word of God and you did not apply, it's nothing. The application of knowledge is wisdom. Or wisdom is the application of knowledge. Tama? Okay? Ganun yan. Kaya minsan, masasabi mo sa mga tao, itong tao ito very wise. Itong tao ito may wisdom from God. Bakit? Iba yung mga kilosan niya. Iba yung galawan niya. Malalaman mo rin naman kung anong klaseng galawan ng taong iyan, kung iyan ba ay worldly or heavenly. Tama? Ganun yan. No? So praise God, we hear, we study the Word of God very sa biyaya lamang ng Diyos. Wala namang Bible school dito, pero sa biyaya ng Diyos lamang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Ganun lang. Alright? So now, dito sa tagpong ito, mga kapatid, when we are talking about the doctrine of salvation, dito, umpisahan natin. Sa 34, di ba, pinatahimik ni Jesucristo yung mga Sadducees. Kasi ang Sadducees nagtanong na about resurrection eh. Bakit ang mga Sadducees nagtatanong ng resurrection? Unang-una, nung mga Sadduseo, hindi naman naniwala na may buhay na walang hanggan eh. Pag namatay ng tao, tapos na eh. Yun ang Sadducees. Mas maganda pa sana kung nagtatanong ang Pharisee. Alright? Pero ang Pharisee kasi, naniwala sila na pag ang tao namatay, mayroong pupuntahan ng kanyang kaluluwa. Yun si Apostle Paul. Okay? Ganun. Now, nung pinatahimik ni Jesucristo, because Jesus Christ is, you cannot outsmart God. Tandaan niyan. You cannot outsmart God. You cannot overthink the Lord, Jesus Christ. Ganun lang naman yun eh. Iba ang wisdom ni Jesucristo. And now, at this point of time, itong mga but when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees, talaga naman, ang dalawang grupo talagang ito eh. Parang batang city jail at saka bahala na ganito eh. Ibang grupo, tumahimik. Bihira talaga ito si Jesus. Sige, ito naman. May
Gamit tayo ng abogado. Malamang siguro mahirapan si Jesus Christ na yun. Sumagot pa yan. Abogado na to eh. Alam mo ng mga abogado, Brad? Ang langit, bro, sabi nga nila, ang langit daw, bihira lang daw makapasok yung abogado doon. Maniwala pa kayo? Bihira lang daw abogado makapasok. Bakit? Kasi ang abogado, iba ng mga abogado eh. Question the question. Tanungin mo, tatanungin niya ang question mo. Kung tama ba yung tanong mo, hindi. Bihira. So now, ganun na nangyari. The lawyer came to Jesus Christ, ano? What? To ask question? No. To tempt. Wala. Ito na naman ang emisaryo ni Satanas ay lumapit na naman. Basta tempt ang word ginagamit sa Biblia, mga kapatid, it is the same as when Satan tempting the Lord Jesus Christ. Alright? It is the same as when Satan tempted the Lord Jesus Christ. Kasi ang temptation, ang tempt na word, they don't want to learn. Asking question, they are not interested to learn, but interested in debating, questioning your authority. Ganun man ang mga temptation. Para magkamali ka. Ganun ang ginagawa nila. Para si Jesucristo, pagka kumagat siya sa pain ng mga ito, magkamali si Jesucristo, wala na. Pwede natin isuplong to. Now, ano nangyari? Ito na ngayon, nagtanong na. Sabi ba naman, Master. Galing no? Master. Saan master dyan ba? In verse 35. Sabi naman, 36. Master. Gusto ba niya matuto o hindi? Magtanong, talagang itim. Master, which is the great commandment in the law? Abogado na to ha? Kasi lawyer. Law of Moses ba? Remember, the Israelites is governed by 3 types of law. The moral law, the civil law, and the ceremonial law. At ang pinakasikat sa lahat ng law, moral. Bakit? Andun yung 10 Commandments eh. Alright? Okay? Ang 10 Commandments, andun yan, moral law yan. Ang ceremonial law, at yung 10 Commandments, yung moral law, it includes the dietary law of the Israelites. Okay. So now, itong lawyer, lumapit, nagtanong, ano daw ang pinakadakila sa lahat ng batas? Hindi pa in-specify. Palagang ang batas ni Moses is composed of not only just 1 law or 10 law or 50 law, but it composed of hundreds of law. Marami yan. Alright? And now, alin daw ang great? Siyempre, si Jesucristo pag sumagot, sinisigurado niya na related yan sa salvation. Yan. Siyempre, bakit niya banggitin yung batas ni Moses para kayo ay maninirahan pa rin at sumunod pa rin sa batas ni Moses? Hindi. Sinisigurado ni Jesucristo na pag sumagot siya sa katanungan, ay magiging related yan sa law of faith in the New Testament. Nanawarin niya? Kaya ang law of Moses, alin ang great dyan, ang sagot niya, ganito. Do you believe na ang sagot ni Jesucristo, binanggit yan sa Old Testament? Hindi. Kung unang tingin mo, binago yata niya. Di ba? Bakit? Ang lahat ng batas ni Moses, ginawa ng dalawa. Nakita niya? Ginawa ng dalawa. Bakit? Alin ang great ngayon? Sa sagot niya. Kaya namangha sila eh. Namangha sila, what kind of doctrine is this? Bago sa paningin nila, bago sa pandinig nila. Natural, bago talaga, pag hindi nila maintindihan. Kung talagang aral sila in the Old Testament, ito na, si Jesus Christ na, nasa harapan nyo na, for the kingdom of God is at hand. Ito na.
Bakit pa kayo sa loob, Moses? Nakita niyo? Jesus said unto them, Thou shalt love the Lord thy God. Nasa Old Testament ba yan? Nasa Old Testament, love the Lord thy God with all thy soul, thy mind. Pero he did not say na ito ang law ng Diyos ngayon. Ang sabi niya, love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy mind. Kita mo yung pagmamahal mo dapat sa Diyos. Unang batas niya, mahalin mo ang Diyos. Hindi lang sa iyong kaluluwa. Kundi sa iyong kaisipan. Kasi yung kaisipan ng tao, Brad, iba-ibang nasa isip niyan eh. Alam, di ba? Ang kaisipan ng tao, Brad, sa isang oras, iba-iba eh. Minsan, sa gabi, pag nag-iisip ka, Brad, lalo lang pag hindi ka nagbasa ng salita ng Panginoon, kasi pag nagbasa ka ng salita ng Panginoon o Biblia, sigurado antokin ka eh. Nakita niyo ba yan? Pag nagbabasa kayo ng salita ng Panginoon, antokin ka talaga. Hindi pa kayo hindi naman papansin yan. Gusto niyong matulog agad? Gusto niyong antokin kayo? Makatulog kayo sa gabi? Basa ka ng Biblia, Brad. I will promise you, talagang makatulog ka. Pag nanalangin ka nga eh, amen, bukas na eh. Oh! Bakit? Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako. Alam niyo kung bakit? Ano yun? Si Satanas ba? Kala ko sino na bro? Alam niyo kung bakit? Kasi si Satanas, andito sa pilik mata mo eh. Kung baka sa Bisaya may kapyot. Kapyot na dito. Ala, nandoon na, nakalambitin na sila. Ala, talagang gusto ipikit ang iyong mata para makatulog ka. Gusto niyo rin maging gising kayo? Hanggang magdamag. Sabihin ko sa inyo ang sikreto. Buksan mong YouTube mo. Manood ka dyan ng TikTok. Di ba kayo hindi mo malaman na 5 ng umaga? Ha? Ganun yan eh. Sabi ng lawyer, ano ang great? Sa commandment. Hindi pa na-specify kung ano alin doon. Pero si Jesucristo, He outsmartly, by wisdom of God, He answered them, saying, ang unang great of the commandment is love God. Love God. Love the Lord, thy God. At ang pangalawa, in verse 38, this is the first and great commandment. And in verse 39, and the second is, thou shalt love thy neighbor as thyself. Mahalin mo ang Diyos. Ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Sino yung kapwa? Kapwa ko, mahal ko. Yan ang utos ng Diyos eh. Galit na galit siyang asawa mo eh. Bakit mo sabi nga, love thy neighbor eh. Ang inutos ng Diyos, ang ibig sabihin, love one another because you love thy neighbor. Hindi love another one because you love your neighbor. Ganun yun. Minsan ginagawang ano ba? Alright? So, dalawa. At ano ang karugtong niyang 39 na yan? Ang karugtong niyan, ang sabi ni Jesucristo, on these 2 commandments, hang all the law and the prophets. Ito ang pinakamahalaga sa binanggit niya. Para maunawaan mo kung bakit ang Old Testament law of Moses is not applicable anymore unto the dispensation of the church. Okay? Anong dispensation? Ang meaning ng dispensation, kapanahunan. There are 7 dispensation in the history of mankind. How many years history? How many years is the history of mankind?
How many years? 6,000. Tama. Bakit? Actually, 7,000 yan. Ang 1,000 doon, millennial reign yun. Pero itong mga scientists, mayroon pang tinatawag na million years. Itong dinosaur na tayo, they live 70 million years ago. No? Ito naman, madiscover kaming ganito, klaseng bato or ganitong klaseng artifacts. Noong panahon pa to ni mga mga 70 million years. Bakit na yung 70 million binabanggit mo? Saan ba nilang nakuha yan? Sa Biblia, kapatid, 7,000 lang eh. 6,000 tayo ngayon, malapit na. 6,000, nandito naman tayo sa dulo. Kala ninyo. 6,000 natin, nandito na 6,000. Malapit na. Ang 1,000, yun na yung millennial reign. Ang susunod na mangyari, rapture at tribulation. Ganon yan. Oh. So ngayon, bakit nasabi ni Jesus Christ na all the law and the prophets hang all these in these two commandments? That is why these two commandments is called the two royal law. Royal law meaning the royal law is parang ang Diyos na mismo ang nagsabi na itong royal law na ito, lahat ng batas ni Moses nandito na sa dalawang ito. After all, kung iyong isummarize ang batas ni Moses, mga kapatid, isa-isahin mo lahat. At maglagay ka dyan ng love God and love thy neighbor. Okay, number 1, itong batas na to, asan to mag-fall? Love God to. Ito namang isa, sa love thy neighbor ito. Halimbawa, huwag kang mangalunya. Ibig sabihin, huwag kang makikiapid. Love God ba ito? Love thy neighbor? Sa love thy neighbor to. Ito namang thou shalt not make any graven image. Asan ba to mag-fall? Love God ba to? Love thy neighbor? Love thy God to. Tama. Ang lahat ng batas, nandito na sa dalawa. Na royal law ang tawag. Saan yung royal law na yan, pastor? Sa James chapter 2 verse 8. James chapter 2 verse 8. If you fulfill the royal law, yung royal law ba? Love God and love thy neighbor. According to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself. Binanggit ang pangalawang great commandment. Ye do well. Okay yan. And balik tayo doon sa ating text. On these two commandments hang all the law and the prophets. Why law? Law of Moses. Ang ibig sabihin. And the prophets. The preaching of the prophets. Law of Moses and the preaching of the prophets, nandito na sa dalawang batas na ito. Bakit? Kung isusummarize mo yan, parang executive summary, dalawa lang ibig sabihin nito. Dalawang bottom line. Love God and love thy neighbor. Now, binanggit mo, pastor, paano naging soteriology yan? Siyempre, kung salvation ang pag-usapan natin, pasok pa ba ang law of Moses sa panahon ngayon? Palagay niyo? Hindi na. Bakit? Saan mga bersikulo yan, pastor, na sinasabi mo? Dahil, mga kapatid, if you love God, God is the origin of love. That is why in John chapter 16, very clearly stated, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whosoever kayo, whosoever sa inyo, that whosoever believeth in Him should not perish doon sa impyerno, but have everlasting life sa langit. Tama ho ba? God is the origin of love because love is the foundation of our faith. When you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, minsan, ang iba nagkakamali dyan. Kaya makikita mo na mayroon talagang professing Christian.
hindi naging tama ang kaligtasan on the first place. Bakit? Unang-una, wala mo ng pag-ibig. Pag ang tao tumanggap lamang, dahil yung kasama niyang kaibigan tumanggap, huwag kang magtaka. Pag yan ay hindi mo na makikita sa susunod ng mga panahon. Bakit? Professing Christian, hindi naging tama ang pagtanggap niya. Bakit? When God loved us, that is why He gave His only begotten Son. Naturalmente, ang pinagbigyan ng kaligtasan, may sukli ng pag-ibig, kaya tinanggap mo si Jesucristo. God said in the book of 1 John, chapter 4, verse 11. 1 John, chapter 4, verse 11. Beloved, if God so loved us, kaya binigyan tayo ng buhay ng walang hanggan, we ought also to love one another. Nagiging picture, nagiging larawan, naging resulta ngayon ng tamang kaligtasan mo. Because God is the origin of love. He gave the Lord Jesus Christ a ransom for us. And because of His love, He saved you. And because of love, you accepted Him. Because of love, you follow Him. Because of love, you obey the Lord. Because of love, you have faith in the Lord Jesus Christ. Naturalmente, yung pag-ibig na yan, yung pagmamahal na yan, yung unconditional love na yan, yung agape love or agape type of love na yan, na ang origin yan ng Diyos, natural, ikaw ay you will love another. You will love the other. Other brethren ba? Thy neighbor ba? Tama? Bakit? In verse 12, no man had seen God at any time if we love one another. No man had seen God at any time. Wala namang nakakita sa Diyos at any time yung mga tao Nakita nila si Jesucristo. Pero pag nakita mo si Jesucristo, parang nakita mo rin yung God the Father. Bakit? Jesus Christ is a man, Jesus Christ is the image of the invisible God. Tama, sa book of Colossians. If we love one another, God dwelleth in us. And His love is perfected in us. Talagang makita mo na sakdal ang pag-ibig ng Diyos na nasa iyo, Brad. Bakit? Because God is in you, you ought to love your brethren. No, ano niyo? Kita? Maliwanag sa inyo? Kaya pag may kapatiran ka na mainitin ang dugo sa iyo, abay mag-ingat ka naman kapatid. Baka naman wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Bakit mainitin ang dugo mo sa akin? Gwapo ka kasi sa akin Parang ganun ba? Nasapawan mo Malaki ng sweldo mo, gwapo pa. Pinagpala ka na. Ikaw na. Imbis na magpasalamat ka para sa kanya, hindi. Brad. Parang mainis ka pa sa kanya. Brad, sakdal ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Perfected ba? Bakit? Because you have the love of God. Amen ho ba? And then verse 13, Brad. On these two commandments, beloved, 13, hereby know we that we dwell in Him and He in us, because He hath given us of His Spirit. Move forward, Brad. Okay. Move forward. Move forward. Oh, tama yun ba? Sa 18 mo na. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Gawin nito sa mga minamahal niyo sa buhay. Oh, because fear hath torment, he hath feared is not made perfect in love. Oh. Pagka magaling ka talaga, pagka
Yung ibang mga pastor ng mga binata, yung mga graduate ng Bible School, minsan ginagamit daw nila to sa sa kanilang mga nililigawan din. Oh. Oh, ganun. Kaya makikita mo, may mga pastor pa, kadagit ng magandang adilaga. Oo. Kadagit talaga. May mga wordings mo, pastor. Ibang klase, kadagit. Ano ka, agina, uwak, o agila, o ano? Bakit? Oh, kasi ginagamitan ng mga bersikulo, brad, eh. Katulad niyan. Sister, I made mention of you always in my prayer. Uy, talaga naman panulat ni Apostle Paul yun, ha? I made mention of you always in my prayer. si Apostle Paul yun. Dagdagan mo nga yan. Sister, ano man, brad? Do you know that there is no fear in love? Bakit naman? But perfect love casteth out fear. Talaga naman. Oh, because fear hath torment. Then, he that feareth is not made perfect in love. Kaya huwag kang matakot sa akin. Talaga. Ba't mo ligawan, Sister Pastor? May pamilya ka na. Oo, yan ang mahirap. Huwag mong gawin yan. Oo, huwag yung gawin, ha? Huwag niyong gayahin siya, no? Huwag niyong gayahin siya. Balik tayo doon sa ating pag-aaral, Brad. Sa verse 19, Brad. May verse 19 pa. Pindutin mo. We love Him because He first loved us. Tandaan niyo, ha? It is not that because we love God first, but it is God who loved us first. That's why we love Him. Kaya, naturalmente, na sa kaligtasan na ang Diyos nagbigay sa atin, naturalmente, nasuklian lamang natin siya. Karampatan ba? Karampatan lang nasusuklian natin ang Diyos ng pagmamahal. By what? By what? By what way? Simply, by serving Him. Kaya ang paglilingkod mo sa Diyos, kapatid, larawan po yan ng iyong pagmamahal sa Diyos. Hindi po yan larawan na natakot ka sa Diyos. If natakot ka sa Diyos, love is not perfected in you because you fear God. What? Bakit ka natatakot sa Diyos? Papatayin ka ba ng Diyos? Hindi naman. Oh, you love Him. That is why, love God and love thy neighbor. Pag nagawa mo yan, by faith man yan. When God said that love God and love thy neighbor, meaning, kahit sa moral law na yon, sa 10 Commandments na yon, yung unang 4 na sinabi doon sa batas ni Moses, love God yun. Yung 5th until 10, love thy neighbor yun. Now, para hindi ka magkasala sa 10 iyan, let's say, for example, para hindi ka magkasala doon, anong gagawin mo? Para ang curse of sin hindi mananagana sa iyo, anong gagawin mo? Dapat may pananampalataya ka kay Hesukristo. Pag may pananampalataya ka kay Hesukristo, the law of Moses is not anymore applicable sa buhay mo. Bakit? Sapat na ang pananampalataya mo sa Diyos para hindi mo gawin ang kasalanan na alam mong kasalanan yan sa harap ng Diyos. Halimbawa, sa batas ni Moses sinabi, thou shalt not make any graven image. Because you love Him, because you have faith in the Lord and not in the image, huwag mo gawin yan. Tama ho ba? Pangalawa, kung mayroon kang kagalit at papatayin mo siya, alam naman sa law of Moses, kasalanan yan. But because of your faith in God, you love God. That is why you love your neighbor. Papatayin mo pa ba siya? Hindi mo gagawin yun. Bakit? Even the Lord said, love your enemies. Tama ho ba? So therefore, if we are talking about this kind of commandments, isettle muna natin ang salvation. Dahil pag nasettle na ang salvation sa buhay mo, sapat na
na huwag kang magkasala. Amen. Amen ho ba? Sapat na hindi mo kamumuhian ang iyong kapwa, ang iyong kapatiran, bagkos you will love them. Tama ho ba? Sapat na hindi ka mangnakaw sa kapwa mo. Sapat na huwag kang makiapid. Sapat na huwag kang mangalunya. Kasi it falls under love your neighbor. Tama ho ba? Sapat na wala kayong malisya sa bawat isa. Because you have, on the first place, you have perfected the kind of love na tinuro ng Diyos through faith in Jesus Christ. Amen. That is why the law of Moses is not applicable anymore sa buhay mo. Even in talking about salvation, hindi na applicable yan. Bakit? You have the wisdom of the Lord Jesus Christ when you have faith in Him. Tama? Amen. Pag may panampalataya ka kay Jesucristo, abay, anong klaseng pag-ibig mayroon ka? Oh. Pastor, paano pag magkasala ka? Bakit? Hindi ka marunong manghingi ng patawad? Manghingi ka ng patawad sa Diyos. Oh. Nagkasala ka sa asawa mo, hingi ka ng sorry. Oh. Pastor, paano pag galit pa rin ng asawa? Bigyan mo ng gold. Oh. Bigyan mo ng gold. Sigurado naman, may pangsangla na yan. Talaga naman. Kayo mag-asawa, pag mag-aaway naman kayo, huwag nyo naman patagalin. Oh. Ano naman yan? Sino ba mag-asawa na hindi nag-aaway? Mismo nga si Sarah at saka si Abraham, minsan nag-initan nga eh. Ikaw kasi, binigyan mo si Hagar sakit, tingnan mo yan ngayon. Yan, hindi mawala yan, Brad. Normal yan. Si Edam at saka si Eve nga eh. Ay, Lord, ito si si pinakain ako ni Eve ng forbidden fruit. Kumain naman ako. Nakinig ka naman. Opo. Listener ka talaga. Why you listen to your wife? Because I love her. Yan ang mahirap na pag gano'n na. Oh, ito naman babae. Ito naman tinuro naman tinuro na si Satanas, Brad. O ngayon, Satanas, sinong tuturo niya? Wala na. Kaya ang sabi niya, ako na naman. Ako na naman. Kasi siyempre, sino ang tuturo niya? Lingon sa kaliwa, wala siyang may turo eh. Tinuro na siya eh. Yari, sa Satanas. Siya na naman daw eh. Oh. Sa lahat daw ng kaguluhan sa Pilipinas, sa mundo, siya daw ang dahilan. Ako na naman. Ako na naman. Ay, nakang Satanas. Amen mga kapatid? Naunawaan niyo ba ang ibig sabihin ng in these two commandments hang all the law and the prophets? The law of Moses and the preaching of the prophets about loving God, about loving thy neighbor. Even the preachers nowadays, loving God and loving thy neighbor. You cannot love God and you cannot love thy neighbor if you didn't first love God by faith in the Lord Jesus Christ. Amen? Pastor, paano pala yung batas ni Moses? So pwede bang ipaliwanag mo konti, Pastor, about the law of Moses sa buhay namin? Kasi sabi mo, hindi na applicable ngayon eh. Oh. Buksan mo, Brad, sa Book of Romans. Chapter 3, verse 31. May faith na kami, Pastor, kay Jesucristo. So, pwede ba bang laliman ang paliwanag tungkol sa mga batas ni Moses na hindi na applicable sa amin? Oh. If you have the law of faith in the Lord Jesus Christ, what then? What then the use of the law of Moses? Ito ang sagot.
Do we then make void the law through faith? Kung may pananampalataya ka kay Jesucristo, ang batas ni Moses ba, ginawa ba natin ng void? Ano yung void? Parang ginawang halo, useless, walang gamit, walang saysay. Ganun ba, Pastor? Opo. Sabi. Sinabi. Ang sagot? Yeah. Yeah. God forbid. Hindi naman nawa. Ang batas ni Moses, hindi naman ibig sabihin ng batas ni Moses. Ilagay lang sa basurahan yan, Pastor, kasi ano naman may law of faith naman tayo yan. Hindi ganun ibig sabihin. We didn't make it void. Useless na nilagay na lamang sa basurahan? Hindi. May kanya-kanya kasing kapanahonan. Panahon niya yon doon. Until the cross, yun ang panahon niya. Law of Moses, until the cross, yun ang panahon ng batas. Pero dito, pagkatapos ni Jesucristo, from the cross and onward, or sa panahon natin ngayon, ito ang sagot. Anong ginawa natin sa batas ni Moses? In-establish natin. Okay, tamo? In-establish naman pala natin ang batas ni Moses sa buhay natin sa pamamagitan ng batas ng pananampalataya. Hindi natin tinapon sa basurahan. In-establish lang natin. Para bang, pag na-establish ka, okay ka na dyan. Brad, okay ka na dyan? Establish ka na ba dyan, Brad? Opo, Pastor, establish na ako dito. Okay na, wala na akong problema. Okay na, klarong-klaro na to. Sigurado na ako dito, wala nang problema. Okay na. Smooth. Smooth na ang pagpunta ko ng langit. Ganyan. Oh, bakit? Oh, ang kaligtasan naman. Ang batas ni Moses naman, ang pinaka-purpose ng batas ni Moses to keep you, to preserve you, pointing to the coming of the Lord Jesus Christ. Yun ang purpose ng batas, ha? Makakala nyo. Sa magitan ng pananampalataya kay Jesucristo. How you establish the law of Moses? Through faith in you. Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Malapit na. Bigyan nyo ng minuto. Galatians chapter 3, verse 23 to 26. Soteriology ito, brother, ha? Doctrine of salvation. But before faith came, saan nagmula ang faith natin kay Jesucristo? Ano? Kay Jesus Christ. Okay? But before faith came, we will keep under the law. Kita mo, dispensation, bro. May kapanahonan siya ba? Ang batas ni Moses noon lang yon until the cross. Pag mula sa cross and onward sa panahon ngayon, ang nangyari, before we were keep under the law. Keep. Iningatan sa magitan ng batas ni Moses. Shut up! Ibig sabihin, hindi pa na-reveal si Jesus Christ dito sa panahon dito, kundi dito na sa New Testament. Which should afterwards be revealed. Ni-reveal naman si Jesus Christ sa cross. Tama? Now, in verse 24. Wherefore, ang batas ni Moses, yung law of Moses, was our schoolmaster. Eskwelahan natin yan. Anong purpose ng eskwelahan? Hinahanda ka lang para sa real world, pagtrabaho ka. Ganun yan. Okay. To bring us unto Christ. Saan si Christ? Sa cross. Namatay. Bakit ang batas ni Moses, mga kapatid, doon sa Book of Colossians, pinako ni Jesucristo kasama niyan. To bring us unto Christ, that what? We might be justified by faith in the Lord Jesus Christ. Tama ho ba? Maliwanag ko ba sa inyo? By faith. Yan. Ganun ang sistema, kapatid. That's how it works when we are talking about salvation. In relation to the Old Testament, paano mo ipaliwanag ang salvation in relation to the Old Testament? Para sabihin mo na ang batas ni Moses is not applicable anymore sa panahon natin ngayon. Amen? Maliwanag ko ba sa inyo? Baka mamaya, katulad kayo ng iba dyan. Pastor, paano kami makarating ng langit? O paano nga ba? Di ba, Pastor? Pag sundin mo lang ang 10 utos ng Diyos, nandun nga yung simbahan namin eh. Paglabas ng Pastor, simbahan namin, nandun sa pinto eh. Table of stone, Pastor. Ano nakalagay doon? Love God. Thou shalt not. Oh. Kaya yan ang
testamento namin, pastor, na sigurado kami makarating ng langit. Bakit? Mayroon kaming ganon. Sa inyo, pastor, mayroon? Ay, wala kayong ganon, pastor. Nako. Oh. Ganon ba? Kaya nga kami, pastor, pagdating ng araw ng traslasyon, pastor, doon kami sa Quiapo eh. Ano ginawa niyo? Punas kami sa kulay, kahoy na gano'n ng kulay, punas-punas, tapos punas dito. Yun ang kaligtasan niyo, Brad. Oh. Gano'n ang kaligtasan niyo? 10 Commandments pala. Oh! Bakit sa inyo, pastor? Ano ba? Ay, saan? Ay, mahirap yun, pastor. Kayo, nanggaling din kayo sa amin eh. Mahirap yung ginawa niyo. Mapunta kayo sa impyerno niya. Pinapanalangin nga namin kayo eh. Nakausap ganun. Lagi daw pinapanalangin yung mga tao daw na nagtitiis sa kanilang mga relihiyon. So, yung panalangin na bumalik daw sa pagkaano, sabi ko nakapatay. Natawa-awa sa Ha? pastor, natawa-awa sa sakit. Oh. Natawa ng sakit. Oh. Kasi yung tawil. Iyon. Oh, yun. Pinunas dun sa ano. Iyon. Nagkahawa. Pinunas ulit yung Ayan iba. na. Ayan. Oh. Iyon na. Kapatid, salamat sa Panginoon. We found the truth. Amen. John chapter 8 verse 32. Tingnan mo, brad, kung nagkamali ako, hindi. John chapter 8 verse 32. Yan. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Yeah. And in verse 36, if the Son therefore shall make you free. Kasi yung truth na yun, si Jesus Christ din yun. Ye shall be free indeed. In John chapter 5 verse 39. Tingnan mo nga, brad. Chapter 5 verse 39. Patay mga stock knowledge mo yan, pastor. Pag hindi tama yan. Tama. Search the scripture. For in them ye think ye have eternal life. And they are they which testify of me. Search the scripture, search the word of God. For in them, sa mga yon, ye think, naisip mo, ye have eternal life. Very clearly, there is eternal life. And they are they. They, the apostles, the pastors, the preachers, the evangelists, they are they which testify of me. Paano, pastor? In Hebrews chapter 2, verse 3. Yari, yung pastor, pag hindi tama yung mga bersikulo mo yun. Hebrews chapter 2, verse 3. Ano sabi dyan? How shall we escape? Paano tayo makatakas? If we neglect so great salvation. Pag pinabayaan natin, ang dakilang kaligtasan, which at the first began to be spoken by the Lord. Si Jesus Christ mismo, di ba sabi ni Jesus Christ, for the kingdom of God is at hand, ganito ganyan, is like unto ganito ganyan. Kapatid, pag si Jesus Christ nagsalita ng ganyan, kaligtasan ang pinupunto niya. Which at the first began to be spoken by the Lord Himself. And then, and was confirmed unto us by them that heard Him. Sino naka-heard Him sa kanya? Sino nakakinig kay Jesus Kristo? Una, apostles, disciples, and down to us. Maliwanag sa inyo, mga kapatid. Which is of them the great, which of them great in the commandments? Oh, sa commandments ni Moses, ano ba ang great? Wala na iba. Pinunto na ni Jesucristo kung ano ang kaligtasan sa panahon niya. Hindi law of Moses, but law of faith in the Lord Jesus Christ. Soteriology yan. Maliwanag ko ba sa inyo? Oh. Wala nating oras eh. Next week na natin tackle ng isa. I hope you learned something today, brethren. Amen. I hope maliwanag sa inyo ang kaligtasan niyo. I hope maliwanag sa inyo ang soteriology. Salamat sa Diyos, ang church na ito, ituturo natin dito kung anong tama. Ituturo natin dito yung hindi tubig.
Ano ba ituro ang pastor? Kape? Basta, hindi tubig. Hindi tubig bang tulad na inom natin dyan? Salita ng Diyos. Tubig na salita ng Diyos. Pastor, pwede ba lugaw? Bahala kasi lugaw ninyo. Basta may itlog. Pwede nating snack. Ituro natin kapatid, yung niluluto ni Brother Jason na beef broccoli. Beef broccoli. Hindi kasi pag parang yung mga bata. Okay mga kapatid, nakuha niyo ibig kong sabihin? I hope you learned something today. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Let us stand. Let us pray. Our Heavenly Father, once again Lord, maraming salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat po o Diyos. Tunay nga po Panginoon na iyong salita ang nagpapalakas sa amin. Nagbibigay sigla sa amin. Nagbibigay ng kaliwanagan sa amin. Nagbibigay ng kasayahan, tunay na kasayahan, o Diyos, sa mundo dito ibabaw ko ka. Salamat sa araw na ito, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa mga biyaya na ipinagkaloob sa amin. Salamat po, o Diyos. Nawa, Panginoon, ang maibalik namin ay karampatang paglilingkod po sa inyo. Patuloy mong gabayan bawat isa. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Brethren, kung kayo may mga prayer, mga kapatid, sa Diyos, na kayo lumago, manalangin kayo. Kung kayo may mga panalangin na pagpalain kayo ng Diyos, manalangin kayo. Kung tayo mga may kahinaan at pagkukulang sa ating paglilingkod sa Diyos, manalangin kayo. Manalangin tayo. Diyos ay tapat at dakila, mga kapatid, para sa atin. O Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa tagumpay ng aming panambahan. Purihin po inyong pangalan. Maraming salamat sa mga kapatiran na nandito. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang mga pamilya namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan, mga pagkulang at kasalanan, O Diyos, sa harapan. Bless us in the coming days. Protect us in the coming days. Grant us knowledge and wisdom to handle our job for thy glory. And blessed be thy name. Bless us. In all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Sinong prayer, Brad? Magturo na lang ako kung wala kayo. O sige, Brother Chris, halika Brad, panalangin mo ang closing prayer natin. Panalangin mo rin pagkain, Brad. Lord God, Yes, Lord. maraming salamat at natapos namin ngayon yung aming pagsamba. Maraming salamat sa knowledge at sa learning na aming natutunan ngayon. Sana'y ma-impart namin to sa aming mga kaibigan at sa aming mga Yes. kamag-anak at patuloy kaming magsamba sa iyo, Panginoong Diyos. Yes. Lord, nagpasalamat din kami sa mga pagkain at biyaya na natanggap namin sa araw na to. Yes. Na sana yung pagkain naming pagsasaluhan ngayon, ito'y magbibigay lakas ng aming katawan. Yes, so God.
Ito ay aming pinalangin sa pangalan ng Diyos. Amen. Salamat. Amen. Kasi pamangkin natin. Uy! Welcome. Where are you? I didn't see you. I was just outside. Ah, you are just outside. Hi, what's your You are name? just outside. I'm thinking of you. Because I did not see you.